Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 4. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas, makaalam ng katotohanan ito. Politics and the Christian. Ano po ba ang dapat nating maging pananaw patungkol po sa politika? Ngayon, lagi po niyong tatandaan na ang daigdig po ng politika ay pinangungunahan ng mga Gentiles, mga taong hindi ligtas, mga taong hindi born again. Kaya ano po ba nga asahan natin sa politika? Kung ang mga nangunguna sa atin ay mga taong hindi naman naka-experience ng born again experience, lalaganap nga po ang kasamaan. Kaya dapat po ay makita natin ito ng maaga. Ano po? Kasi alam naman po natin ang totoong pagbabago magsisimula yan sa isang pusong binago ng Diyos. Ngayon, lagi rin natin tatandaan yung sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 12 at 2 Corinthians chapter 10 verse 4 na ang struggle natin is not against flesh and blood. At ang ating pong pakikipaglaban ay hindi sang-ayon po sa mga pamamaraan ng sanlibutang ito. Kaya iba po ang pamamaraan nating mga Kristiyano. Ano po? Kaya kung ako po'y tatanungin ninyo, magulo talaga ang politika kasi daigdig po yan ng mga hentil. Ano po? Maging sa Biblia, maging ang Panginoong Hesus, pag nire-refer niya po, yung mga leaders sa mundong ito, ang tawag niya mga Gentiles. Ano po? Mga rulers of this world na kumbaga sila yung nag-exercise ng authority sa buhay ng mga tao. Ngayon, anong pwede natin gawin bilang mga Kristiyano? Nabanggit ko na kanina po sa 1 Timothy chapter 2 verse 1, ipanalangin po natin yung ating bayan at yung ating pong mga leaders. Ano po? Tungkulin natin yan. Pangalawa, dapat po magpasubmit tayo sa ating mga leaders, sa lahat ng authorities. Yan naman po sinasabi ng Romans chapter 13. Ano po? At pangatlo, dapat maging mabuting citizen po tayo ng ating bayan. Ano po? Hindi po excuse na ikaw ay Christian, sasabihin mo, iba yung panuntunan ko. No? Kailangan maging good citizen ka pa rin ng ating bayan. So, meron lang controversial na tanong na kadalasan tinatanong po sa akin. Pwede ba ma-involve ang Christian sa politika? No? Para sa akin po, personal ito. Kung ikaw ay lingkod na ng Panginoon, katulad ni pastor, o missionary ka, o Bible teacher ka, o may malalim ka ng katungkulan, o mataas na katungkulan sa simbahan, huwag ka nang mai-involve sa politika. Iba yung ating panawagan, mas mataas yung ating panawagan. Dapat po sa Diyos lamang po natin ilaan yung ating buhay. Ano po? Kung ikaw naman ay ordinaryong mananampalataya, pwede ba? Opo, pwede po. Pero I warn you, kapatid, kailangan malalim yung conviction mo. Malalim yung pananampalataya mo. Kasi pwede kang kainin ng sistema. Marami po kong nakitang mga pastor, mga Christians na pumasok sa politics, kinain ng sistema at nakakalungkot po yun. Ano po? So, ngayong eleksyon, ano po, dapat po bumoto tayo. So, tungkulin natin yan bilang mga Kristiyano. So, sino-sino ba yung dapat nating iboto? So, yung iba sa inyo siguro naghahanap ng endorsement. Hindi po tungkulin ng simbahan na magbigay ng endorsement. Ang church po hindi nakikialam po yan sa kalayaan ng isang tao na pumili ng kanyang iboboto. Ano po? Individual po tayo ng pagpili. Pero pwede pong magbigay ng guidelines ang mga spiritual leaders. Ako po, ito po yung para sa akin na pwede niyong tignan. So, madali lamang po tandaan ito.
Apat na letter C. Unang-una po, tignan nyo yung character. Tignan nyo yung background. Tignan nyo yung record ng kandidato. Madali pong makita yan. Tignan nyo po yung kanyang pamilya. Kung yan bang taong yan ay mapagmahal sa kanyang pamilya, faithful sa kanyang asawa. Pero kung yung makikita po ninyong mga kandidato ay hiwalay sa asawa o maraming asawa, wag nyo na pong iboto yun. Magulo po yun. Kasi yung kanyang pamilya, hindi niya kayang pangasiwaan. Pangalawa po, tignan po ninyo yung po kung sumasang-ayon sa Biblia yung kanilang programa. Pagka yan ay sumasang-ayon halimbawa sa abortion, sa divorce, sa LGBTQ, naku po, mag-ingat na po kayo. Ano po, hindi po Christian values ang pinopromote niyan. Ano po, kaya alam na ninyo na hindi dapat iboto yung mga ganong kandidato. Pangatlo, humanap po tayo ng mga competent na tao, yung qualified naman, kahit papaano nag-aral po, may experience po sa politics, ano po. Wag na po tayong boboto ng mga incompetent na mga tao. Ngayon, kadalasan, yung iba sa atin, dahil nga walang matandaan sa eleksyon, ang iboboto yung kilala nila. At kadalasan po, mga artista yung mga kilala. Kaya yun po ang nananalo. Kasi nga po, pabaya yung maraming mga botante, hindi naglilista ng kanilang mga kandidato. So, hindi naman po natin minamaliit yung mga nasa ibang field, katulad ng mga artista. Kaya lang, tandaan nyo po, pangangasiwaan po niyan ay yung ating pong bayan. At kung wala silang alam, paano na? Ano po, mag-iingat po tayo, maging matalino tayo. Doon po tayo sa mga taong kahit papaano may karanasan at marunong nag-aral talaga ng pamamalakad ng bayan. Ano po, panghuli yung love for our country. Ano po, so baka makaboto kayo ng mga taong kakampi ng ibang bansa. Ano po, ang iboto po ninyo, yun talagang nagmamahal sa ating bayan. Nauunahin ang interes ng Pilipinas. Kaya diyan po, alam nyo na kung sino yung dapat nating iboto. Ano po? So, madali lamang tandaan, ulitin ko, dapat po ayos yung karakter ng taong yun, kahit papaano. Kailangan Christian values ang pinopromote. Pangatlo po, dapat competent. Ano po? Pang-apat, meron po tinatawag na love for our country. Kaya siguro magandang guidelines na yan para po pagpunta ninyo sa mga election precinct sa Monday, alam na po ninyo kung sino ang inyong iboboto. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa karunungang mula sa Biblia. Gabayan mo kami at bigyan mo kami ng wisdom sa aming pagboto. Ingatan mo ang aming bayan. Dalangin namin ang maluklok ay yung mga taong may mga binagong puso, mga taong mapagkakatiwalaan, may pananalig sa iyo. Salamat Panginoon, yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.